Muli ho, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay muling may pagkakataon na magtipon-tipon upang sambahin ng Panginoon. At mga kapatid, hindi niyo alam kung anong kagalakan na meron po ako ngayon sa puso na makita ang mga mananampalataya na sama-sama sa pagsamba. At salamat po sa Diyos. At lalo na po sa ating kapatid na si Brother Edgar, tagal natin patuloy na pinag-pray at kasama niya ang may bahay, si Melda, purihin po ang Panginoon. And also ilang mga young people, ang Austria sisters, thank you for being here. At isang malaking kagalakan po sa akin na tayo po ay narito. At kagalakan din po, hindi lang basta nandito kayo, dahil alam ko ay ito ay sa ikabubuti ng ating mga spiritual na buhay sapagkat ito'y dinisenyo ng Panginoon para sa ating mga Kristiyano. At sino man kung aking makausap, ang laging sinasabi, Brother Paul, iba talaga. Yes, salamat sa Diyos, mayroong live stream. At salamat sa Panginoon, ang ating mga kapatiran na hindi pa maaaring makarating dito ay nakakapanood sa live stream. Nevertheless, iba pa rin. At bakit iba pa rin? Kasi yun ang dinisenyo ng Panginoon. Na makapagkatipon-tipon tayo, andun yung fellowship na atin hong i-encourage ang bawat isa na magpatuloy sa pananampalataya, patuloy sa pagsamba sa Panginoon, sa pamumuhay sa kabanalan, at pagpapaalala sa isa't isa. So again, yun ay bagay na nababawasan ng malaking kawalan ng live stream na so, salamat sa Diyos sa mga providensya niya sa teknolohiya. But sabi nga ko ng isang manggagawa, we must draw the line on online. Kailangan natin guhitan, ganitong kahaganan yung online. Salamat sa Diyos sa mga online. Nevertheless, we must draw the line and we must always maintain ang katotohanan sa dati ng Diyos. So, huwag natin pabayaan ang pagtitipon natin. So, purihin ang Panginoon. Ilang mga paalala, ilang mga announcements din po. Ating mga gawain ay tuloy yung ating hindi pa tayo nakakabalik sa ating mga home Bible studies at saka matagalan pa bago tayo makabalik doon, pero ang ating home Wednesday time in the Word, I hope na tayo po ay nagiging available. Kung sa Brother Paul, talagang hindi ko matayimingan yung time in the Word. Ano mang gawin ko, hindi ko matayimingan yung alas 6 ng Miyerkules. Wala maganda ho doon, Thursday ng umaga, pwede mong balikan. O kaya Miyerkules ng alas 9, pwede mong balikan. Natahil lang naman yun sa ating Facebook page ng church po natin. So praise the Lord. At pwede niyo pong i-share. I would like to encourage you to share those. Kung sakaling sa inyo ay blessing yung mga pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lalo na po, ang ating mga time in the Word for the last 4 times or 5 times is about the gospel. Kahalagahan ng Ebanghelyo. At mga kapatid, kung sa lahat ng katotohanan sa Biblia ay mahalaga, pero sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Kung ibuboil down mo, kung meron lang akong isang pagkakataon mag-preach sa inyo, it is the gospel. So napakahalaga ng gospel. So you can view that, share that. I would like to encourage you to do so. Kung may mga tanong, please send me para po ating maliwanag o magbigyan ng kasagutan. Also, yung ating Friday, time in the Word, and after that, yung ating tinatawag na prayer room, sapagat gamit natin ang Facebook room. Kung kayo po ay available pag Friday, after ng pag-aaral, pina-forward ko yung link sa ating Facebook group, sa ating mga group chats, para makasama mo kayo doon sa konting kamustahan at prayer. Yun yung ating pagsamantalang prayer meeting. Para po tayo ay makapagpanalangin sa isa't isa. Okay? So yun mo ang ilan sa mga paalala. Again, mga kapatid, ay ang Diyos ay omniscient, si Brother Paul ay hindi. Hindi ko po alam, yung mga nagbe-birthday, hindi ko po alam lahat. Merong ilang nagpapaalala sa akin, salamat sa Diyos sa Facebook, lumalabas yung update ko doon, pero hindi ko laging gusto ko kayong patingin. So, meron man, please let me know. Huwag ko kayong mag-alala, hindi kami makikip-birthday. Hindi pa sa ngayon. Pero pag may bakuna na, baka sakali. Hindi na kami makikip-birthday. So, anyway, kung meron man mga mag-birthday, let me know. Kung meron mag-celebrate na anniversary, let us know. Kung may mga prayer requests, lalo na, may mga prayer requests, please do send them para makipag-pray book natin ang bawat isa. Also, sa hindi mo nakakaalam, si Brother Jesnel at Sister Marika ay magulang na.
pinanganak si Marcus Levi. Salamat sa Diyos. At malusog ang mag-ina, malusog ang bata. Okay po ang timbang. At talagang nandun po yung kanilang kagalakan. So we're rejoicing sa mga with our brethren po dito. Kasama po tayo po ay nakikigalak kasama po nila. Okay, so ilan lang po yun sa ating mga announcements and reminders at nawa tayo ay patuloy na mag-ingat. Medyo lumuluwag-luwag man ang mga quarantine, patuloy pa rin natin obserbahan yung mga tamang pag-iingat. And we as Christians must be examples. Amen? At maaari tayo po ay maging halimbawa para sa mga iba na nasa labas. Okay, so yun lang po ang ilan sa ating mga reminders and announcements. Tayo po ay dadako ngayon sa ating gawain ng pagsamba. Tayo po ay merong panahon na maghanda. This is our call to worship. Ito yung paghahanda para manalangin sa Diyos at hingin ang tawad ng Panginoon, pagsasaliksik ng Diyos at hingin ang Diyos na humilo sa atin at ihanda tayo sa ating mga pagsamba sa Kanya. So tayo po ay dumako sa isang sandali ng katahimikan. Manalangin tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama, aming dakilang Diyos, Diyos na marunong sa lahat, Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na totoo at Diyos ng katotohanan. Salamat po Diyos na kami ay sumasamba at naglilingkod sa isang tunay at buhay na Diyos. Panginoon, kagaya ng aming napag-aralan sa iyong salita kanina, perpekto ang iyong kaalaman. Alam mo ang lahat ng bagay. Wala kaming maitatago sa iyo. Maging, Panginoon, ang mga bagay na nalimot na namin sa iyong mga mata ay malinaw ito. Kaya, Panginoon, saliksikin mo kami ngayon. Kung meron mang mga dungis, meron mang mga kasalanan, meron mang mga paglabag sa iyong kalooban at kautusan, meron bang kaisipan o salita na hindi nabantayan, Panginoon, saliksikin mo kami. Panginoon, ipakita mo sa amin ang mga pagkakamali at kakulangan na ito. Pakita mo sa amin ang mga kasalanan na ito at udalin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. At Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tulungan mo kami na patuloy niyang patayin ang mga kasalanan na katahan pa sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na magkaroon ng pagsusumikap sa kabanalan. Tulungan mo kami, O Diyos, na lalong magkaroon ng buhaw at gutom sa iyo. At Panginoon, kagaya ng aming mga pag-aaral na nakaraan ng kamalinggo, tulungan mo kami na maging mapaghintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesucristo. Nevertheless, O Lord, habang kami naghihintay, tulungan mo kami na tunay kang maluwalhati. Tunay na maibigay ang katampatang papuri na karapat-dapat sa iyong pangalan. Tulungan mo kami na maihain ang aming mga sarili bilang buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, nawa maluwalhati ka sa aming mga awitan. Nawa malugod ka sa aming panalangin. Nawa masumpungan mo na wasto ang aming mga puso sa pagkakaloob.
Alawa, O Diyos, tulungan mo kami na magkaroon ng pagpapasakop sa iyong salita at sa pangangaral nito. O muli, O Diyos, ito lang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat po. Salamat po sa mga kapatiran na nakakasama namin ngayon sa pagsamba. Salamat po. Salamat po sapagkat alam namin na ikaw na isimula ng mabuting gawa sa iyong mga anak ay tatapusin mo. Mahabag ka po, O Diyos, maging sa aming mga kababayan na sa lantar na matindi ng bagyo. Kung ano po sila. At Lord, di na namin maipaliwanag ng wasto at nakakalugod sa kaisipan ng tao. Lumulok mo yung tiniwala sa iyo na may hawak ng lahat ng bagay. Ay ito ay gagawin mo at ginawa mo sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng pinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin at Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing that it was for me He died on Calvary. Mercy there was great, grace was free, pardon was multiplied to me, there I heard so many liberty at my guilty soul imploring to Calvary. Mercy there was great, grace was free, pardon was multiplied to me. There my burdens all liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now tiniputin ako sa'yo. Magandang umaga mga kapatid. Sampo natin ang ating mga Biblia para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nandiyan po sa ating screen ang talata na ating nabasahin. Psalms chapter 80. At mag-umpisa tayo sa verse 8 hanggang matapos po ang buong chapter. Okay. Are you there? Psalms chapter 80. Verse 8. Ready? Read. Thou hast brought the vine out of Egypt. Thou hast cast out the heathen and planted it. Thou preparest room before it, and didst
shadow of it, and the walls thereof were like the goodly cedars. She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river. Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her? The boar out of the wood doth waste it, and the wild beasts of the field doth devour it. Return, we beseech thee, O God of hosts. Look down from heaven, behold, and visit this vine, and the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself. It is burned with fire, it is cut down. They perish at the rebuke of thy countenance. Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the Son of Man whom thou madest strong for thyself. So when not we go back from thee, quicken us, and we will call upon thy name. Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine, and we shall be saved. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Aming Ama ng nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na kahanga-hanga, at Diyos na ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala, ang Diyos ng Biblia. O Panginoon, napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Salamat na kinang Diyos sa panibagong lakas, panibagong araw, Panginoon, sa buhay at hininga, Panginoon. Salamat na kinang Diyos sa iyo pong mga biyayang pinagkaloob, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kalusugan, Panginoon, ng aming pong mga pisikal na katawan, Panginoon. O Panginoon, purihin ka po, Panginoon, sapagkat yun ang nararapat, Panginoon. Salamat na kinang Diyos sa ito pahayagan, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ay aming nakilala na tunay na Diyos at nararapat, Panginoon, sambahin, purihin at takilain, Panginoon. Panginoon, narito po ang iyong pong mga anak, Panginoon. At taos pusong lumalapit, Panginoon, sa iyong trono at biyaya at hangad, Panginoon, ang iyong pong pagsama, Panginoon. O iyong pong presensya, Panginoon, ngayong umaga, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa pananambahan nito, Panginoon. Ikhaan po kami ang pusong mapakumbaba, Panginoon, na handang sumunod, Panginoon, sa iyong pong kalooban, Panginoon. O Panginoon, pahayag ka po, Panginoon, sa amin ngayong umagang ito, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, karunungan, Panginoon. Upang mahayag, Panginoon, sa amin ngayon, Panginoon, ang iyong mensahe na pararating, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, sa amin, Panginoon. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso, Panginoon. Upang higit pa kaming makaalam, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, napakalinaw na kilang Diyos, kami na lamang, Panginoon, na pag-aralan namin ng iyong mga katangian, Panginoon. Tunay o Diyos, na nararapat, Panginoon, na ikaw ay purihin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na naglikha ng lahat ng mga bagay. Panginoon, hindi namin abot, Panginoon, ang iyong kaisipan, Panginoon. Ngunit, salamat na kinang Diyos, sapagkat unti-unti nagpahayag, Panginoon, ng iyong sa pamagitan ng iyong salita, Panginoon, na nagliliwanag sa aming kaisipan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay ang mararapat ng purihin. Panginoon, samahan po kami sa aming pananambahan ngayon, Panginoon. Nawa natin ang Diyos, kami ay iyong patawarin sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon, sa aming mga kasalanang nagawa laban sa iyo at sa aming kapwa.
Panginoon, tulungan mo kami at gabayan, Panginoon. Sa aming pamumuhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, na kumalat ngayon, Panginoon, sa buong mundo, ang COVID-19, Panginoon. Ama, alam namin na ikaw lamang ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming kanlungan, O Diyos. Sa iyo kami, Panginoon, nagtitiwala. Sa iyo kami, Panginoon, tumutungtong, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming pong napag-aaralan, O Diyos. Kami ay umaasa, Panginoon, na sa iyong pagparito, Panginoon, ay kami ay makasama mo sa langit na bayan. Ama, ano po ang aming gagawin ngayong umagang ito, Panginoon, ang aming pag-aawit, Panginoon, ang aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ang aming pagkakaloob, O Diyos, naway mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat, kapapuri, pasasalamat, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain mo ito, Panginoon. At tawalagin ng Diyos, ikaw kung humawak sa amin, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumawit. Awitin po natin. Iniligtas ng Panginoon. Buhay
tinitry natin. Para sa ating pagkakaloob, tayo ho ay dumako sa ating pagbasa. Talatang basihan ng ating pagkakaloob mula sa ikalawang Korinto, kapitulo siya, talatang 6 hanggang 8. Sabay-sabay po natin basahin ang mga talata po ito sa Corinthians chapter 9, verses 6 to verse number 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming inaalala ang katotohanan na sa amin ikaw ay sumagana. Sumagana ang iyong pagmamahal. Sumagana ang iyong habag. Sumagana ang iyong biyaya sa amin nang binigay mo sa Yesu Kristo upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po Diyos sa mga patong-patong mong biyaya. At naririto o Diyos, hindi lamang ang biyaya mo ng kaligtasan, kundi naroon ang iyong biyaya na labing sapat sa aming mga pangangailangan. Sa pangangailangang material, sa pangangailangang pisikal, at oo, naroon ang iyong mga biyaya sa aming maging mga espiritual. Salamat po Diyos sa iyong mabuting kamay. At nawa Panginoon mula sa iyong mga kabutihang ito, ay tulungan mo kami na magkaroon ng tamang puso na ikaw ay maparangalan. Sa aming mga tinatangkilik na galing din sa iyong mga kamay, bigyan mo kami ng puso na may pagmamahal, pagsamba at kagalakan na ikaw ay maluwalhati sa pamamagitan ng mga bagay nito. Ama, tulungan mo kami. Sadyang may kadamutan madalas ang aming puso. Tulungan mo kami. Tunay na mailabigay sa iyo ang katampatang papuri maging sa mga material na bagay nito. Paalala mo sa amin na ikaw ang saksi, na hindi lamang sa halaga kundi lalo higit sa puso ikaw ay nakatunghay. At masumpungan mo po nawa ng aming mga kaloob na ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Ngata mo kami, O Diyos, maging sa aming pangangaral ng iyong salita. Bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Bigyan mo kami ng handa na espiritu, may pagpapakumbaba, ang kilalanin ng iyong otoridad sa aming mga buhay. Kung patuloy na maluwalhati sa aming kalagitnaan, lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung magstay lahat. Tayo po yung tumawag sa Panginoon. Awitin po natin at the cross. Go
Purihin po ang Panginoon at salamat po muli sa bawat isang naririto. At hindi ho mas mahal ang ticket sa gitna at sa harap. So pwede ho mag-move forward ang ilan sa next Sunday. At tayo ho ay nagpapasalamat sa presensya ng mga kapatira na matagal natin hindi nakasama. And again, we are praying for your health, Brother Edgar. Thank you for your presence. At hindi ko nagsasawang sabihin sapagkat malaking encouragement sa akin. At pasalamat sa Panginoon na kayo ho ay nakita namin na mas mabuting kalagayan at kasama ho namin ngayon. O tayo ho ay dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And hindi ko usually binubuksan ang atin hong pag-aaral sa pagbabasa ng ilang mga talata. Pero I would like to invite you to open it or you open your Bibles to Matthew chapter 24. Hindi ito ang ating talatang bibigyan ng pag-aaral ngayong umaga, ngunit gusto kong gamitin ito bilang ating pasimula. Matthew chapter 24, and we will be reading verses 44 up to verse number 51. Matthew 24, verses 44 to verse number 41. And kung kayo ho ay nakasama natin 2 Sundays ago, ay maalala niyo ho na ating winakasan ang ating pag-aaral sa mga talata ring ito. Ang sabi ho ng ating Panginoong Kristo ay ito, "Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Blessed is the servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Verily I say unto you, that he shall make him ruler over all goods, or all his goods. But, and if that evil servant shall say in his heart, My Lord delayeth his coming, and shall begin to smite his fellow servants, and to eat and to drink with the drunken, the Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth." Now, kaya ko ho binuksan ang ating pag-aaral ngayong umaga sa mga talatang ito sapagkat tayo ay nasa pag-aaral pa rin natin sa 1 Peter chapter 4 na ang mga Kristiyano na namumuhay sa mundong ito, yes, sasapit o makakaranas ng pag-uusig, ngunit tayo ay kailangang mamuhay na nakatingin hindi lamang kay Kristo na dumanas din ng pagdurusa, kundi nakatingin din tayo kay Kristo na muling babalik. At narito sa Matthew 24, verse 44 hanggang sumusunod, ang katotohanan na katagal nating pinupukpok, hindi natin alam kung kailan darating muli ang ating Panginoong Kristo. Ngunit gusto ko makita ho natin dito sa ating binasa, our way of living while waiting for the return of our Savior will reveal a great deal about our true spiritual condition. Ang paraan ng ating pamumuhay habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay maghahayag ng matinding katotohanan kung ano talaga ang kalagayan nating espiritual. Kaya nga ho ini-encourage ni Pedro ang mga mananampalataya na kanyang sinulatan na ang katotohanan na si Jesus ay maaaring dumating anumang oras ay isang katotohanan na dapat na merong epekto sa ating pamumuhay. Kagaya ng ating nabasa, ang aliping masama, ang sabi niya sa kanyang puso, ay matagal pa, matagal pa. Hindi pa siya darating ngayon. At anong sinabi? How he dealt with his fellow servants. He beat them. Siya'y namuhay ng malayo sa kabanalan. He drank with the drunken. Hindi ho ito nawala ang kanyang kaligtasan. Could you notice ang sabi sa verse 55, and he shall be cut asunder and appoint him his portion with the what? With the hypocrites.
Ibig sabihin, ang kanyang pagpapahayag ng pagiging Kristiyano ay kaipokritohan lamang, hindi siya tunay na mananampalataya. And he will spend eternity where there will be weeping and gnashing of teeth, and that's none other than hell. Impyerno. Kaya ho tunay mga kapatid, kung tayo ay mga genuine na Kristiyano, tayo dapat ay nakatingin at naghihintay at na umaasa at nag-iisip, maaaring ngayon bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. At ang katotohanan na yon ay dapat magtulak sa atin sa mga pamumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Pinag-aralan natin ang 2 punto. At hindi ko sinasadyang maging serye ito ng 3 pangangaral. Nevertheless, I believe na ito ho ay naging pagpapala ho sa atin, and I know to me, ito ho ay naging malaking blessing at hamon. Pinag-aralan natin 2 Sundays ago. Number 1, the truth about the imminent return of Christ must drive us to be more watchful in our personal sanctification. Ang katotohanan na kahit anong oras pwedeng bumalik ang ating Panginoong Jesus, ay kailangan magtulak sa atin na mas maging mapagbantay sa ating personal na kabanalan. Pangalawa, pinag-aralan natin last Sunday, the truth about the imminent return of Christ must push us to a more fervent love for one another. Ang katotohanan na kahit anong sandali ay pwedeng dumating ang ating Panginoong Hesus, ay kailangan magtulak sa atin sa mas maningas, mas matindi na pagmamahal sa isa't isa. And Lord willing, ngayong umaga titinan ho natin the truth of the imminent return of Christ must urge us to a more serious ministry to one another. And I'm using that word ministry in replacement for the word service. Ang katotohanan na kahit anong oras pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesucristo ay mag-udyok sa atin sa mas seryosong paglilingkod sa isa't isa. Para ho dyan, nais ko kayong anyayahang tumayo at buksan ang inyong mga Biblia sa 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. Samahan niyo ako sa pagbasa, pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli, liban na Ikaw ang magturo, liban na Ikaw ang bigay liwanag, liban na Ikaw ang bukas ng aming mga mata, ang mga bagay na ito ay pawang magiging kadiliman lamang. Lord, patuloy mo kaming baguhin sa wangis ni Kristo. Gamitin mo ngayon ang iyong salita na matalim, buhay at makapangyarihan, na magbabago patuloy sa bawat isa sa amin. At lalo't higit po, Panginoon, kami ay nagmamakaawa. Gamitin mo ang iyong mga salita para tumawag sa makasalanan sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Sapagkat ikaw lamang ang makakagawa nito, Panginoon. At lahat ng ito naway mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Maaari na pong magsiupo ang bawat isa. And again, the entire message can be boiled down into this sentence. The truth of the imminent return of the Lord Jesus Christ must be a life-altering truth in the lives of the believers. Ang katotohanan na kahit anong oras pwedeng bumalik ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat maging isang katotohanang nagbabago sa buhay ng kanyang mga mananampalataya. And again, lagi kong pinapaalala as we continue our study in this letter, ang original readers ng 1 Peter ay mga Kristiyanong dumaraan sa matinding pag-uusig. At itinuturo ni Pedro ang mga Kristiyano, be armed with the same mind as Christ. Na kung si Kristo ay dumanas din ng matinding kahirapan, siya ay dumanas na ito na minintina ang kanyang kabanalan, na hindi siya'y nagpasakop at nagtiwala sa kalooban ng Ama. At ganoon din dapat tayong mga Kristiyano. At hindi lamang tinuturo ni Pedro ang mga Kristiyanong tumingin kay Kristo na nagdusa, kundi tinuturo niya rin ang mga Kristiyanong tumingin kay Kristo na niluwalhati ng Ama at isang araw ay muling babalik. At dito nga ho galing ang punto ng ating pag-aaral. Ang sabi na tayo magbalik-aral lamang, the truth of the imminent return of Christ must drive us to be more watchful in our personal sanctification. Dapat ito'y magtulak sa atin, maging mapagbantay lalo sa ating personal na kabanalan. Ang sabi ni Pedro ito, but the end of all things is at hand, and that is pertaining to the return of our Lord Jesus Christ. And what is the exhortation? Ano ang sinasabi? Be ye therefore sober and watch unto prayer. That word sober is to be self-controlled. Nandun ang pagkukontrol sa sarili. Nandun ang pagbabantay sa sarili na hindi mahila sa kamunduhan, na hindi mamuhay sa kasalanan. Kung hindi tayo bilang mga alipin ng katwiran ay ipagamit ang ating katawan, ang ating buhay, ang lahat sa atin para sa katwiran at sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At ang sabi rin ho dito, not just be sober, but be also watchful unto prayer. Kailangan tayong lalong maging masipag sa pananalangin. O mga kapatid, ang katotohanan ng muling pagbalik ng ating Panginoong Kristo ay dapat lalong magpatiklob ng ating mga tuhod sa harapan ng biyaya o ng trono ng biyaya ng Panginoon. Na masumpungan tayong nagtatapat, na masumpungan tayo na hindi ginagawa ang kagaya na basa natin sa Matthew 24 nung evil servant, na masumpungan tayo na magkaroon ng puso na naghihintay talaga sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Dahil kung hindi gayon, mga kapatid, madali nandoon ang patuloy na tulak, nandoon ang tuloy-tuloy na hila ng sanlibutan, na tayo ay malibang sa maraming mga bagay sa mundong ito at hindi tayo masumpungan nakatingin sa itaas na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. O nawa, isa sa mga bagay na iniisip natin sa araw-araw ay hindi lang saan kukunin ng pera, saan kukunin ng pambayad dito, pambayad doon, kundi maisip natin palagian, maaaring ngayon na harap ako sa aking tagapagligtas. It's either kunin niya ako sa pamamagitan ng kamatayan o dumating na siya at kunin niya na ang kanyang mga tupa, ang kanyang iglesia. So naroon ang ating pagbabantay at lalong pagpupursige sa ating kabanalan. Pag muling bumalik, kapag dumating na ang ating Panginoon, tayo ay magbibigay sulit sa Kanyang harapan patungkol sa ating personal na kabanalan. Tayo ho ba ay nagbibigay ng atensyon? Maaaring nabibigyan mo ng atensyon ng budget ang mga estudyante sa inyong homeschooling, online schooling, modular schooling, maaaring nagbibigay ng atensyon sa pag-aaral. Pero nagbibigay ka ba ng atensyon sa iyong personal na kabanalan? Ikaw ba ay nagsusumikap sa pagkawangis sa ating Panginoong Kristo? Nandun ba ang katapatan sa ating buhay pananalangin? Ang katotohanan na muling pagbabalik ni Jesus
ay kailangan magtulak sa atin sa mas masipag na pamumuhay ng kabanalan. And then pangalawa, pinag-aralan ho natin last Sunday, ang katotohanan ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay kailangan magtulak sa atin sa mas maningas, mas mainit, mas matinding pagmamahal sa isa't isa. Verse number 8. And above all things, at sinabi ni Pedro, above all things, this takes priority. Above all things, have fervent charity among yourselves. Magkaroon ng maningas, magkaroon ng matinding pagmamahalan sa isa't isa. Nakita ho natin ang katotohanan na mahalaga ang pagmamahal sa buhay Kristiyano. Una, sapagkat ito ay marka ng pagiging tunay na disipulo ni Kristo. Pangalawa, sabi ni John sa 1 John 3:14, ito ay marka ng pagiging tunay na ligtas. Kung hindi kang pagmamahal sa kapatiran, ikaw ay nasa kamatayan pa rin. Ikaw ay hindi pa rin totoong anak ng Diyos. Ang pagmamahal ay mahalaga sapagkat sabi ni Pablo, love is the fulfillment of the law. Ang pagmamahal ay mahalaga sa buhay Kristiyano sapagkat ang sabi ulit ni Pablo sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, and if I have not charity, I am nothing. Anything and everything that we do, if not done out of love, it is in vain. Anuman at lahat ng ating ginagawa kung hindi gagawin ng may pagmamahal, ito ay walang kabuluhan. So napakahalaga ng pag-ibig sa buhay Kristiyano. Kaya naroon na lamang ang pagbibigay diin ni Apostol Pedro, above all things have fervent charity among yourselves. At meron dalawang area ng pagmamahal na binigyan ni Pedro ng highlight na kung saan makita ang matinding pagmamahalan ng mga mananampalataya. Number 1, in dealing with other people's offenses. Pagbibigay pansin sa kasalanan o sa kamalian na nagawa sa atin ng ibang tao. Anong sabi niya? And above all things, have fervent charity among yourselves. Why? For charity shall cover the multitudes of sin. And again, gusto ko lang ipaalala na hindi ito pumapatungkol sa covering that is atoning of sins. No. Pero in-stress ho natin noong nakaraan na hindi ito ibig sabihin na nagtotolerate tayo ng kasalanan. Hindi ibig sabihin na ino-overlook natin ang ginagawang mali ng iba at mali ng iba sa atin. Hindi ibig sabihin na ito na i-compromise natin ang church discipline. And again, I always stress sa ating pag-aaral sa Matthew 18, church discipline is not a step of vengeance, it is a reach out of love. Ang disiplina sa iglesia ay hindi paghihiganti. Ang disiplina sa iglesia ay pag-uunat ng kamay ng pagmamahal sa kapatiran na lilihis ng landas. So again, we will not tolerate sin. We will not overlook sin. Pero how will we understand? Paano natin mauunawaan itong sinabi ni Pedro, charity shall cover the multitudes of sin? And we went back kung saan to kinote ni Apostol Pedro mula sa Proverbs chapter 10 verse 12. If you remember last Sunday. Ang sabi ng Proverbs 10 verse 12, hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. So there is these two opposing, hatred and love. Na kapag meron nakagawa sa iyo ng kasalanan, there is that tendency, either mag-ingat ka ng hatred, at ang magiging resulta nito, it will stir up strife. At gaano karaming beses na ito nangyari sa iglesia ng Panginoon? Churches nahahati sapagkat ang mga mananampalataya ay busy, nag-iingat sa pagtatanim, dinidiligan pa, nilalagyan pa ng pataba ang mga tinatanim na sama ng loob sa isa't isa. Again, I'm not saying na hindi tayo maging maingat. I'm not saying na hindi natin ingatan at protektahan ang ating mga sarili.
What I'm saying is yung sinasabi ng salita ng Diyos, but love covereth all sins. Andoon ang pagmamahal. At yung kasalanan, yes, again, ididil. Pero nandoon ang pagmamahal at pasusundan ito ng pagpapatawad at ito'y magtatakip sa kasalanan at hindi lilikha ng kaguluhan. Ang sabi ng 1 Corinthians 13 verse 4, charity suffereth long and is kind. Verse 7, charity beareth all things. So ito'y pumapatungkol sa ating attitude kapag tayo ay nakakaranas ng maling gawa, ng pagkakasala ng iba laban sa atin. Kailangan hahayaan ba natin ang kapagkamuhi, ang galit na manatili sa ating mga puso, o ba hayaan natin sa biyaya ng Panginoon ang pagmamahal ay magtakip nito? At saan manggagaling yung pagmamahal na pagtatakip? Other Paul, at kung kayo ho ay katulad ko na tao lang, hindi ganun kalalim ang balon ko na pagkukunan ng pangsaboy sa alab ng galit. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ang ating ang pagkukunan natin ng pagmamahal na pangtakip sa kasalanan ay walang iba kung hindi yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo na nagpatawad din naman sa atin. Love covereth the multitude of sin. You only have two options. It's either itatanim mo ang sama ng loob, it will stir up strife, or nandun yung pag-ibig. It will cover them. Again, hindi yan ibig sabihin, ay, mahal kita, palalagpasin ko na lang, sige, lukuhin mo ko ulit. That is foolishness. Malinaw ho, hindi natin sinasabi yun. We will still apply church discipline. We will still apply open rebuke is better than secret love. Go to your brother and go and tell him. Pero yung iba, kahit ginawa ng lahat ng yun, may nakatanim pa rin. No wonder kung bakit napakadali ang pagkawasak, ang gulo. Well, not just in our dealing with men's wrongdoing towards us, we must express our fervent love in sacrificially caring for the brethren. Sacrificially caring for the brethren. Sabi ni Pedro sa verse 9, use hospitality one to another without grudging. At di natin babalikan ang lahat ng ating pinag-aralan last Sunday, pero enough to say na ang hospitality in that time, in that culture, is very much an economical burden and security threat. Persecution. Ang mga Kristiyano ay umaalis sa kanilang mga tahanan, nawawalan ng kanilang mga kabuhayan. Saan sila pupunta? Ituturo mo sa hotel? Ubos na nga! At kapag sila man ay pumunta doon sa bahay tuluyan, sa inn, at makita ng mga tao doon na sila'y Kristiyano at sumasamba kay Kristo, ganong kadali na sila'y ibulong, oy, na doon sa hotel namin may mga Kristiyano, habulin nyo sila. And guess what? Sino may-ari ng mga inn at mga hotel nung panahon na yon? Kristiyano o pagano? Naturally, saan pupunta ang Kristiyano? Sa bahay ng kapwa Kristiyano. And they are called to sacrificially minister. As I've heard, isang mangaral, and I think na may doon ang katotohanan, sinabi niya na ito'y ginagamit din ng mga pagano para tingnan kung sino ang mga Kristiyano sa kanilang lugar, magpapanggap na Kristiyano. Yun, makikita, sila Kristiyano rin pala, and then ire-report sa authorities at sila ay mahuhuli. So there is also a security threat. Nevertheless, nandoon ang paalala ng salita ng Panginoon sa atin na kung paano ang ating Panginoong Kristo ay binigay ang kanyang sariling buhay sa atin sa kanyang pagmamahal. Tayo din naman sa ating pagmamahal sa isa't isa ay kung kinakailangan ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatiran. Believers should be willing to be stretched out
Yes, even sacrificing to the point of being in danger for lovingly ministering to our fellow brethren. Ang mga mananampalataya ay kailangan nandoon ng willingness na ibigay ang pagmamahal na nagsasakripisyo, na kahit na nandoon ang kadelikaduhan, pagsasakripisyo ay maibigay o makapagbigay ng paglilingkod sa mga kapatiran. Again, the same truth applies kapag dumating ang ating Panginoon, kapag magbalik ang ating Master. We will give account to Him how we dealt with our fellow servants. Naalala niyo ang sabi ng ating Panginoong Jesus nung pinagbukod niya ang kambing sa tupa? Ang sabi niya, sapagkat ako'y nagutom at pinakain niyo ako, ako'y nakulong at binisita niyo ako, kayo ay nag-minister sa akin. At ang sabi ng mga kambing, Lord, kailan ka ba nagutom? Ang sabi mo, kailan ka ba nagutom? Kailan ka ba nasa kulungan? Ang ginawa niyo sa maliliit na ito, ginawa niyo sa akin. We will give account. At dahil muling babalik ang ating Panginoon, at sisiyasatin niya kung paano tayo nakitungo sa ating mga kapatiran. Number 3 and last, the truth of the imminent return of Christ must urge us to a more serious ministry to one another. Ang katotohanan ng kahit anong oras pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Again, the end of all things is at hand. It must urge us, ito dapat ay magtulak sa atin sa mas seryosong paglilingkod sa isa't isa. Verse number 10. Verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Ang sabi ho dyan ni Pedro, as every man hath received a gift. So no, a gift ho dito, sa King James merong definite article na the, na nagtutulak minsan sa iba kung hindi maingat, akala na the gift pertaining to the Holy Spirit. Well, not necessarily so, dahil sa Greek wala yung definite article. So mas tamang translation is as every man has received a gift. Tumanggap ng kaloob. At malinaw ho dito na ang kaloob na tinutukoy ay ang mga kaloob ng banal na Espiritu na binigyan ng lahat ng mananampalataya nung tayo ay naligtas. Ang sabi ng 1 Corinthians 12 verse 7, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. And in context, in every man doon ay lahat ng Kristiyano. Ang lahat ng Kristiyano ay binigyan ng kaloob. At sa verse 12, 1 Corinthians chapter 12, verse 11, but all this worketh that one and self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. So ang Diyos, sa kanyang soberanong otoridad, siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ang nagkaloob sa atin ng mga kakayahan, mga kaparaanan kung paano natin paglilingkuran siya sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga kapatiran. Buksan lang natin sandali sa Romans chapter 12. Again, magandali hong tandaan yung mga lugar sa Biblia na nagde-deal about spiritual gifts. Romans 12, 1 Corinthians 12. So Romans chapter 12, ang sabi ho ni Pablo ay ito, verse 4. Romans chapter 12, verse 4. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So using the image of the body, may isang katawan, pero hindi pare-pareho ng gawain. Parehong kamay, pero magkaiba ng gawain. Yes? Parehong paa, parehong mata. Lahat doon ng mga iba't ibang lugar sa katawan, magkakaiba ang gawain. Verse 5, so we, being many, are one body in Christ, and everyone members of one another. Nandoon na tayo ay bahagi ng isa't isa. And verse 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Listen, it is assumed
that all the parts of the body had received a gift. Ina-assume ni Pablo, ito ay katotohanan. Lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo ay may kaloob. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. So anong punto? Merong kaloob ang Panginoon sa atin. Nung tayo ay naligtas, nung tayo ay inilahok sa katawan ni Kristo, binigyan tayo ng kaloob ng Panginoon. At para saan ito? Going back to 1 Peter chapter 4, ang sabi ni Pedro, even so minister the same one to another. Tayo ay tinatawag ng Panginoon. Yes, tayo ay inuutusan ng Panginoon na ipaglingkod ang mga kaloob na ito ng Diyos sa atin at ipaglilingkod natin ito sa isa't isa. Well, isang punto na gusto ko makita natin, lahat ng Kristiyano ay may kaloob. If you're a true Christian, you have a gift. And if you are a true Christian and you have a gift, you must minister. Kung ikaw ay isang tunaong Kristiyano, meron kang kaloob mula sa Panginoon, at kung ikaw ay merong kaloob na mula sa Panginoon, kailangan itong ipaglingkod. So let me ask a question. Are you serving? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, bahagi ng katawan ni Kristo, at ang mas magandang ekspresyon niyaan at mas maliwanag na ekspresyon niyaan ay sa lokal na iglesia, ay ginagamit mo ba ang kaloob ng Panginoon para ipaglingkod? Are you serving? O ikaw ay, sabi nga nila, bench warmer lang, spectator lang? O mga kapatid, lahat ng bahagi ng katawan ay may gamit. Maaaring mas gamit mo yung kamay, pero may gamit yung butas ng ilong. May gamit ang buhok sa ilong. Walang parte ng katawan na nilagay ng Diyos ang walang gamit. At kung tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo, meron tayong gamit, meron tayong paglilingkod. Are we doing that? Are you exercising your gift? Mga kapatid, huwag niyo sanang isipin na ang paglilingkod lang sa church ay kinukompos ng pagtayo sa likuran ng pulpito, pagtugtog ng musical instrument, at yun lang. No. Ang daming ministeryo, ang daming pwedeng gawin. O Brother Paul, paano ko ma-determine? Isang magandang sinabi ng isang mangangaral, may nakikita ka bang pangangailangan? Alam niyo, minsan may lumapit sa aking kapatiran, Brother Paul, mukhang pwede tayong pumasok sa PUP. PUP, dyan, sa Palambuhangin. Mukhang pwede tayong pumasok, at pwede tayong makahingi ng panahon, at pwede tayong makapagturo. Well, kapatid, lugar na nakikita mo. Baka pwede mong lakarin. Baka pwede mong maging ministry. Alam mga kapatid, hindi lahat makikita ni Brother Paul. Baka meron sa inyo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos at gagamitin niya sa mas matindi at mas mainam na pagmiministeryo sa mga kababaihan, sa mga kabataan, sa iba't ibang kaparaanan. Alam niyo, hindi lang sa likuran ng pulpito pwedeng mangaral. Meron ding nangangaral sa likod ng rehas. Now, ayoko namang sabihin na pumasok ka muna sa loob ng kulungan at gumawa ka muna ng kriminal, pero merong pumapasok sa mga kulungan at nangangaral. If that is your gift. Hindi ho lahat ay tinawag para mangaral. Pero lahat, listen, hindi lahat ay tinawag at binigyan ng kakayahan para mangaral, pero lahat ay binigyan ng kaloob para ipaglingkod. At ginagawa ho ba natin ito? At ang katotohanan na pwedeng bumalik si Jesus ngayon at magbibigay sulit ka sa harapan niya kung paano mo ginamit ang kaloob na binigay niya, ay kailangan magtulak sa atin sa mas masipag at seryosong paglilingkod. So we must utilize our God-given gifts. Ang sabi ni Pedro, even so minister the same one to another. Ang ipaglilingkod natin ay yung kaloob sa atin ng Panginoon. Sabi nga ni Spurgeon, kung gusto ka ng Diyos na lumipad, bibigyan ka niya ng pakpak.
Pero dahil wala tayong pakpak, hindi gusto ng Diyos na lumipad tayo. Kung gusto ng Diyos na mangaral ka, bibigyan ka niya ng kakayahan. Kung gusto ng Diyos na gamitin ka sa paano mang kaparaanan, ibibigay niya. Well, actually, binigay niya na. Nung tayo'y naligtas, binigay na ng Panginoon na trabaho natin na ito'y malaman at ito ay i-stir up, i-improve. Sabi nga ho ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 1:6, stir up the gift of God that is in you. Pag inamin mo pa, paghusayin mo pa, at gamitin mo ito sa paglilingkod sa kapatiran sa loob ng iglesia. Ngayon, nagbigay ho ng dalawang general category ng gifts si Apostol Pedro sa verse 11. Tignan po natin. Verse 11, ang sabi, if any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. So seemingly there is these two category of gifts, speaking gifts and ministering gifts. It does not mean na mas mahusay o mas mataas na klase ang speaking gifts. It just means na nahandoon yung dalawa. Maaaring ang isang tao, meron siyang both speaking and ministering. Pero ang punto rito ay nandoon ang ilang mga kategorya. At ang hamon ni Pedro dito, anong sabi? If any man speak, if he has the gift of speaking, most probably, ito ay may kinalaman sa pagtuturo, sa dissemination ng salita ng Panginoon, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Maaaring ito hindi lamang limitado sa pagtayo sa likuran ng pulpito at pangangaral. Maaaring ito ay pagtuturo. Maaaring ito ay pagtuturo sa mga bata. Maaaring ito ay pagtuturo one-on-one, counseling. So meron iba't ibang kaparaanan. It may be a speaking gift. At ang challenge ni Pablo dito ay ang challenge ni Pedro sa mga mananampalatayang binigyan ng speaking gifts ay do it as the oracles of God. And that word oracles of God does not mean fresh revelation from God, but it means to have a clear and faithful ministering of the word of God. Maliwanag at tapat na pagmiministeryo, pagbabahagi, ito man ay pagtuturo o pangangaral ng salita ng Diyos, kailangang siguraduhin na ito ay tapat. It's not pertaining primarily to style, dynamism, or volume, or personality. Akala nung iba, basta tumayo sa harapan, may malakas na personalidad, may gift! Not necessarily. It must be about the Word of God. Clear, faithful ministering the Word of God. Sabi nga ho ni Pablo kay Timothy sa 2 Timothy 4:2, preach the Word. So if you have a speaking gift, kung nasa iyo ang gift na yon sa paghahayag ng salita ng Diyos, anytime and every time, make sure that it is the Word of God. It is the truth of God. Hindi yung barbecue style. Alam niyo yung barbecue style? Kukuha ng verse, tutuhog, kukuha ng verse dito, tutuhog, kukuha ng verse dito, tutuhog, kukuha ng verse dito, tutuhog, at yun ay bibigay mo sa tao. It must be a clear, rightly handling the Word of God. And that's why I believe, primarily, sa pagpangangaral ng salita ng Diyos, sa preaching ng salita ng Panginoon, it must be expository. Dahil hindi ka naglalagay ng iyong idea at ginagamit mo ang salita ng Diyos bilang launching pad ng iyong idea, kung hindi ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon, at yun ang ibibigay mo sa mga tao. If you are speaking, speak as the oracles of God. It must be the Word of God. Hindi ka-idea ng tao na binudburan lang ng salita ng Diyos. It must be with authority, not coming from personality. At meron minsan mga nagkakamali sa ganyan, ang kanilang authority is coming from the personality ng tao. No, the authority must be God's Word. Ang bigat ng katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang maghuhulma sa buhay ng tao, hindi yung bigat ng personalidad ng mga ngaral. Kaya nga sabi ho ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy 4:11, these things, these truths, command and teach. Hindi ka lang nagsasuggest.
Dahil ito ay katotohanan, dahil ito ay salita ng Diyos, Timothy, command! It has authority. Inuutusan ng Diyos o ibinibigay ang kautusan ng Diyos sa mga tao. Speak as the oracles of God. Halimbawa, hindi man sa preaching or teaching, counseling. Lumapit sa iyo ang iyong kaibigan at nagtatanong, kaibigan, paanong gagawin ko? Ako'y inaaya na ng boyfriend ko na sumama na sa kanya pero hindi pa kami magpapakasal. Kaibigan, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Ang gagawin nyo na yan ay kasalanan. Speak as the oracles of God. And not just speaking gifts. Pangalawa, there are ministering gifts. Ang sabi ho ni Pedro, ito, if any man minister, let him do it as of the ability which God giveth. Sa paglilingkod, iba't ibang abilidad na binigay sa atin ng Panginoon. So we look also to our ability. Kung ikaw ay walang kakayahang tumugtog, please wag mo ipagsiksikan ng iyong sarili. Kung ikaw ay walang kakayahang kumanta, please, hindi paglilingkod ang iyong gagawin. Baka ito'y torture. Sabi nga ho ni si Albert Martin, sabi niya na baka daw mas maganda yung sasabihin mo, wag niyo na lang pakinggan yung boses ko, yun na lang yung mensahe ng kanta. Sabi ni Brother Noel Espinosa, baka mas maganda pang ipaserox mo na lang yung kanta, distribute mo na lang. Because you will not be serving. So with the ability which God giveth. So what ability has God given to you? Use it for the service of God. Use it for the service of God's people. Going back to Romans chapter 12, ang sabi ni Pablo, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with cheerfulness. So we can see, iba-iba. Hindi ito exhaustive list ng gifts. Nagbigay lang ng halimbawa si Pablo. Kung ito ang nasa iyo, ipaglingkod mo. Marami ako hindi kayang gawin, mga kapatid. At salamat sa Diyos, sa kanyang katawan ay nagdadala siya ng iba't ibang mga tao na may iba't ibang kakayahan. And remember, pagbalik ni Jesus, magbibigay sulit tayo sa Kanya kung paano natin ginamit ang mga kaloob niya na ito. So let me ask the question, are you serving? Ikaw ba ay naglilingkod? Ginagamit mo ba? Ikaw ba ay mabuting katiwala sa mga bagay na binigay ng Panginoon? Going back to 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4, ang sabi ng salita ng Panginoon, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Listen, habang tayo ay namumuhay at naglilingkod at ginagamit ang mga kaloob na galing sa Diyos, it will bring God glory. Ano nung ipagmamalaki natin? Ano ko ipagmamalaki ang hindi naman galing sa akin, galing sa Panginoon? Ang ipaglilingkod natin ay yung galing sa Kanya at ang maluluwalhati ay ang pangalan niya. Kaya ho sa ministry doon sa JCBC, yes, sa biyaya ng Diyos, give honor to whom honor is due. Sometimes, mini-mention natin ng ilang mga tao to thank them, to thank them, to appreciate yung kanilang pagmiministeryo. But all the glory must always go back to God. Lahat ng papuri at kaluwalhatian ay hindi sa tao, kung hindi sa Panginoon. Ang sabi ho ni Pedro, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. So again, when our Master comes back, pag bumalik ang ating Panginoong Jesus, we will give account
to our stewardship with our gifts. Tayo ba ay mabuting katiwala ng kaloob na binigay sa atin ng Panginoon? Ito ba ay ating pinaglilingkod sa Kanya? So ang katotohanan ng muling pagbabalik ni Jesus ay kailangan magtulak sa atin sa mas lalong mainit na pagde-develop o pagpupursige sa ating personal na kabanalan. Ang katotohanan na dumating si Jesus o pwedeng dumating si Jesus anumang oras ay kailangan magtulak sa atin sa mas masidhing pagmamahal sa isa't isa. At ang katotohanan na pwedeng mamaya dumating ang ating Panginoong Jesus ay kailangan magtulak sa atin na maglingkod, ipaglingkod ang mga kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Mga kapatid, again, darating si Jesus. Oh, praise the Lord, darating siya. Oh, salamat sa Diyos, kukunin niya tayo. Oh, purihin ng Panginoon, tayo ay sasama sa Kanya. Kung nasaan siya, ay doroon din naman tayo. Perpekto, wagas na kasiyahan, kapayapaan kasama ng ating Panginoon. Pero remember, we will give account kung paano tayo namuhay sa mundong ito. Magbibigay tayong sulit sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, nawa, mamuhay tayo na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mundo ay naghihintay sa bakuna. Magkabakuna lang! Pupunta na kami ng Boracay. Magkabakuna lang! Mamamasko na kami! Mga kapatid, kung sila ay naghihintay sa pagdating ng bakuna, nawa tayo ay naghihintay sa pagdating ni Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, una po sa lahat ay nais naming humingi ng tawad dahil tunay, hindi kami araw-araw na nabubuhay na naghihintay kay Kristo. Napakadali naming maaliw sa sanlibutan. Napakadali naming malibang sa mga bagay-bagay. O nawa, O Diyos, tulungan mo kami na laging tumingin sa itaas ng may paghihintay. Dahil sinabi mo sa iyong salita, na kung paanong siya ay umalis, ganoon din naman siya ay babalik. At sinabi mo rin naming Panginoong Jesus sa iyong salita, tunay, ikaw ay mabilis na darating. Kaya Panginoon, nawa, mabilis ka nang dumating. Awatin mo kami. Awatin mo kami sa mga kamunduhan. Awatin mo kami. Awatin mo kami sa pita ng laman. At tulungan mo kami na laging mapaghintay sa aming Panginoong Hesukristo. At habang kami naghihintay, nawa masumpungan mo na kami ay mabuting katiwala. Mabuting katiwala ng iyong mga kaloob na kakayahan sa amin. Masumpungan mo kami na nahandoon ang aming maayos na pakikitungo sa aming mga kapatiran. Nandoon ang pagmamahal sa kapatiran. Nahandoon ang pagsasakripisyo para sa mga kapatiran. Nawa masumpungan mo kami na merong pagtsatsaga at pagpapatuloy sa personal naming kabanalan. O Panginoon, nawa dumating ka na ngayon. Kundi man, O Diyos, na maging patuloy na laman ng aming puso't isipan, na ikaw ay anumang oras pwedeng bumalik. At ito ay isang katotohanan na patuloy na maghulma sa aming araw-araw na pamumuhay. Ingatan mo kami. Narito ulit ang isang buong linggo na aming haharapin. Ilayo mo kami sa tukso. At tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan na ito. Salamat po, O Diyos. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tayo po'y tumayong lahat para ho sa ating panghuling awit. Awitin po natin. Living for Jesus, alive and is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, through earthly till one, my dearest treasure, now Thy love is mine. Seeking the lost ones, be Thine to redeem, bringing the weary to find rest in Thee. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Dahil lamang po. Pumuli mga kapatid, maraming salamat po sa bawat isang narito. Maging maraming mga kapatid na matagal natin pinakasama. Praise the Lord. At ako po ay labis na nagagalak na dito po nawa. We're willing. Next Sunday ay sama-sama tayo muli. Kung hindi pa babalik ang ating Panginoong Jesus Cristo. At palain nawa tayo ng Panginoon. Gamitin niya para sa kanyang kalwalhatian. At patuloy niya tayo nilayo sa anumang mga tukso at kasalanan. At patuloy tayo mabuhay ng may kabataran. God bless you po. Merry Christmas. Tulong na lang po siguro sa mga